Bawal magmiyaw dyan sa Kongreso, pero pwede magnakaw. Tinalagaan ng Duterte Black ang suspensyon laban ho kay Congressman Kiko Barsaga. Ito ay panibagong suspensyon na naman dahil nung nakaraan nasuspindi po siya 60 days. So ngayon kagahapon sa pagbalik po niya sa Kongreso dahil tapos na yung suspensyon niya, sinuspindi na naman ho ng mga buhaya dyan sa House of Crocodile Farm, anak ng Kagwang. Hindi po ito nagustuhan ng tatlong Duterte at ng Duterte Black, no? Kasama po dyan si Kung Ungab. Kinontra po ang naturang desisyon ng mga kongresista na patawan muli ng panibagong suspensyon si Kiko Barsaga. Anak ng Kagwang, no? Takot na takot sila sa kay Kung Meow. Ang mga buhaya takot sa pusa. Takot sa pusa ang mga buhaya ni Sandro Martin at ni Bangag, anak ng Kamuti, no? Imbis kayo ang masuspindi mga kawatan may kinalaman sa flood control, ang sinuspindi po ninyo itong isang kongresista na maingay sa social media na panay birada ho sa mga kawatan sa gobyerno. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike din po at pa-share ang aking pa-subscribe din ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Para bang takot na takot sila, no, sa isang Kung Meow Kiko Barsaga na makabalik muli diyan sa Kongreso. Kakatapos lang ho kasi ng suspensyon ng batang kongresista ay pinagkaisahan siya at muling sinuspindi ng 60 days. Ang matindi po diyan, yung 60 days suspension na yan ay wala po siyang benepisyo, wala po siyang sasahurin ni piso. So, yun po. At saka hindi po ang magsasuffer din ng suspension na yan ay hindi naman siya, kundi yung mga constituent niya. Okay. Pakinggan po muna natin itong balitang ito bago po natin basahin ang pagpalag ng Duterte. Kagahapon nga ho, pinatawan muli ng bagong suspensyon si Kung Kiko Barsaga. Ayan o. Muling sinuspindi ng Kamara si Cavite Representative Kiko Barsaga. Dahil mula sa batasang pambansa, nangunguna sa balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, bakit sinuspindi ulit si Congressman Barsaga? Jiggy, alam mo sa botong 238 affirmative votes, 10 against at 0 abstention, ay panibagong 60-day suspension nga ang ipinataw kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Bunsod yan ng umano'y repeated escalating misconduct nito na nakadurungis daw sa imahe at reputasyon ng Kamara, no, patungkol lalo habang siya ay suspendido mula December 1, 2025 hanggang January 30, 2026. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, imbis daw na magtino o mag-ayos si Barsaga dahil sa seryosong parusa na ipinataw sa kanya ay kabaligtaran pa raw ang ginawa o nangyari rito. Gaya na lamang ng pag-post ito sa kanyang social media kung saan tahasang sinabi nito na hindi siya dadalo sa anumang pagpapatawag o pagpupulong ng House Ethics Committee kaugnay nga ng isinasagawang pagpupulong at suspensyon sa kanya, no, at maaari raw siyang sipain sa pwesto kung nanaisin ng Kamara. Ngayon din ang mga alegasyon nito kay yumaong Representative Romeo Acop na kung saan iniugnay naman ito ni Barsaga si Acop sa flood control corruption scandal. Alam daw ni Barsaga yung bigat ng parusa na ipinataw sa kanya pero tila hindi raw nito kinikilala yung seryoso na hakbang na ginawa ng Kamara laban sa kanya. Matatandaan din na Jiggy na nag-ugat itong suspension kay Barsaga ng maghain ng ethics complaint si House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pa niyang dating kasama sa National Unity Party of NUP patungkol doon nga sa mga malalaswa umano na post ni Barsaga sa kanyang social media accounts na sinundan naman ng cyber libel complaint matapos sabihin ni Barsaga na tumanggap daw ang mga kasapi ng NUP ng suhol mula sa isang negosyante para masiguro ang suporta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Stop muna tayo doon. Doon lang po muna ako sa doon sa sinabi na kay Kung Acop daw, no, may kinalaman si Kung Acop sa flood control. Alam niyo kayong mga kongresista, masyado naman kayong halata. Ba't kayo nagagalit doon? Itotoo naman kasi. Tingnan niyo po yung allocables ni Kung Acop, napakalaki. Ilang bilyon ba yon? Yung allocables niya, 3 bilyon. Hindi lang siguro 3 bilyon yung allocables ni Kung Acop eh. Diyan ang gagaling yung flood control eh. At saka lahat ng mga kongresista, nakakampi kay Tambaluslos. Merong mga allocables, di ba sa Cabral Files? May mga flood control kayo. Huwag niyo pong itanggihan. Nasaktan kayo dahil itong si Barsaga, Kiko, ay matapang. Hindi siniwalat ang lahat. Walang preno ba? Kasi wala naman siyang kinalaman sa flood control. Kaya siya nag-iingay. So ang masaklap niyan, kinukontra ng mga buhaya dahil tinatamaan kayo, takot kayo kay Kiko Barsaga. Tuloy. Jiggy. At Arles, bago itong kanyang second suspension ay nakatungtong na ba dyan sa Congress si Barsaga at meron na ba siyang pahayag? Meron na ba siyang pahayag dito sa panibagong suspension? Jiggy, alam mo kanina dumating dito si Barsaga, no, nakipagkamay siya sa mga kapwa mambabatas na kangiti at nag-bitbit ang kanyang maliit na suitcase, no, at tila nga hindi alintana yung nang mangyayari na pagpapataw ng bagong suspension sa kanya, no. Narinig niya kung ano nga ba yung naging basehan ng panibagong suspension laban sa kanya. Hindi siya umaayon dito pero hindi na natin naabutan kung nagkaroon siya ng pagkakataon na magpahayag ng kanyang posisyon dito, no. Pero kaninang umaga ipinahayag ni Davao First District Representative Paulo Duterte na hindi raw naaayon sa batas, no, at sa umiiral ng mga utos itong pagsuspend kay Representative Kiko Barsaga. Samantalang isa pa na nag-oppose dito nga sa suspension ni
ni Barzaga sa Representative Paulo Marcoleta, kung saan sinabi na hindi daw si Barzaga yung kalaban dito o yung maaapektuhan, kundi yung mga kasama nito sa distrito, yung mga mamamayan ng Cavite 4th District Representative, at bahagi daw ng karapatan nito ni Barzaga na magpahayag ng kanyang saloobin sa kanyang social media post. Jiggy. Mukhang yung, di ba pumasok si Kung Pulong dyan sa sesyon, ang purpose talaga niyan ay suportahan, no? Kontrahin ang suspensyon laban kay Kiko Barzaga. Bilib din po ako dito sa kay Kung Pulong, talagang ipinakita niya yung kanyang pagsuporta kay Kiko at pagkontra dito sa suspensyon ng Kamara. Bago po natin pag-usapan yan, alam mo, sa akin lang, kayong mga kongresista, mga kawatan talaga kayo. Except dito sa Duterte Black at kay Kiko Barzaga, Leandro Libesti. Ba't kayo galit na galit kay Kiko Barzaga? Sinuspindi ninyo. Ibig sabihin nito, bawal magmiyaw dyan sa Kongreso, pero pwede magnakaw. Anak ng kagwang. Bakit yung mga kasama ninyo, hindi nyo sinuspindi yung mga magnanakaw? Pero itong si Kiko Barzaga, miyaw lang naman ng miyaw. Sinuspindi ninyo. Nililimas yung kaba ng bayan, ang mga kasama ninyo, ang laya ng mga buhaya. Takot itong mga buhaya ni Sandro. O ito po, meron pong statement si Kiko Barzaga, pero bago po natin ibigay yung statement, yung kanyang pagkontra, ito po yung mga ganap, no? Pumasok po dyan. Bago po masuspindi, kakapasok lang niya, no, Kiko, yan o, muli. Pasok po dyan, umupo siya sa kanyang kupuan. Ayan, nakipagkwentuhan, ayan. Si Puno yata yan, ha? Si Puno ba yan? Yan nga, o, nagkipag-uusap pa siya dyan. Kay Puno. Pero, putsang na, pinagplanuhan na pala siya dyan. Ayan, o. Nagkwentuhan pa sila ni Puno. Plastikan lang to. Divana. Lopez. Nakipagtsikahan pa nga si Kiko. Ayan, o. Loyola. Bago po siya Luisio. sinuspindi. So narito po yung yung sino po yung nagpasuspindi sa kanya. Itong si Abalos, kasi si Abalos, matatandaan po natin, binira rin niya ni Kiko Barzaga. Pamangkin yata yan, ang anak ni Binhor Abalos. Narito po yung upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives as an institution and of the members of the House, and recommends the imposition of another penalty of suspension from office for 60 days without the benefit of salaries and allowances. The imposition of the penalty carries with it a stern warning that a repetition of another misconduct would warrant a more severe disciplinary action, including expulsion from office. Maraming salamat, Madam Speaker. There's a motion to adopt the findings and recommendations. tingnan mo ang tindi ni Abalos, nakakasira daw sa integridad ng institusyon. Si Kung Miao. Ang tanga naman ninyo. Si Kung Miao pa yung nakasira sa institusyon ng mga Kongreso. Kayo yun, mga buhaya, yung mga magnanakaw. Hindi naman magnanakaw si Kiko Barzaga, mabuka lang talaga. Dahil sa pangyayaring korupsyon. Kayo nga, hindi naman kayo galit sa korupsyon eh. Meron bang kayong mga post na galit kayo sa mga warakot? Wala. Si Kung Miao lang ang matapang. Kaya kung meron mang nakasira ngayon, yung mga kawatan ng mga buhaya dyan, hindi si Kiko Barzaga. Ayan. Contained in the committee report number 102. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is hereby directed to call the roll of members for nominal voting. 238 members voting in affirmative, 10 against, 9 abstentions. The findings and recommendations contained in the committee report number 102 are hereby adopted. The Honorable Barzaga, who is present at this session hall, is hereby notified that he is suspended for a period of 60 days after, effective immediately. Session suspended. 60 days? Grabe. 60 days ang pataw na suspension laban po kay Kiko Barzaga. Mantakin mo yan, 238 in favor. So ibig sabihin yan yung numero ng mga buhaya, no? Ni Bongbong Marcos sa Kongreso, 238 na mga kongresista, solid pa rin sa team nakangiwi ang panga. So yung 10, ito yung against, no? Na yung abstain. So yung 10, yung Duterte Black, 4 agad yun. 3 Duterte, 1 ungab, no? I think si Marcolita kasama din dyan, 5. Tapos yung isa, yung San Fernando, 6. So, medyo manipis nga yung bilang natin sa Kongreso. So, lahat ng mga to, mga bayaran, lahat ng mga to nasampal ng malita-malitang pera. Inumin, no? Ako po, hindi ako naawa kay Kiko Barzaga. Naawa ako dito sa mga constituent niya. Siyempre, sino po yung lalapitan ng mga yan? Si Kiko Barzaga, suspendido. Walang sahod yan, 60 days, so 2 buwan wala sang sahod. Ako sa akin ang kawawa nga yung mga taga Cavite yung sakop niya sa distrito. Alam mo ang mga matatapang ngayon, yung mga mayayabang hindi pala matatapang, yung mga mayayabang ng mga kongresista, mga party list. Yan party list naman yan si Abalos, tangina. Dapat yung party list tanggalin na po. Pinalagan po yan ng 3 Duterte.
Kinontra po ng tatlong Duterte ang desisyon po. At kasama dyan si Kung Ungab Duterte Black po. Sabi dyan ng Duterte Black, medyo mahaba po yung kanilang statement dito eh. Yan na lang, basahin lang po natin yung summary ng kanilang later. No? Kasi nagpadala po sila lang sulat talaga. Pinirmahan nila 4 Duterte Black. Ang sabi, a handful of members of the House Ethics Committee should not supersede the will of the thousands of voters who elected him to represent the 4th District of Cavite. Disciplinary powers must never be used to silence dissent or override the democratic choice of the people. Yan, Representative Paulo Duterte, Omar Duterte, Isidro Ungab, and Harold Duterte. Yan po yung Duterte Black dyan sa Kongreso. Alam mo wala akong nakikita na disiplinahin mo itong batang ito. Ang mga paratang po nila, lalo na po yung sabi na yung hubot-hubad na larawan, college time pa yun ni Kiko Barsaga. Ang pinaka-bottom line talaga dito ay nagalit po sila dahil maingay po itong si Kiko Barsaga pagdating sa flood control issue. Pero pakinggan lang muna natin muli, balita ito, dagdag lang para sa ng Team Duterte. Saan ba yun? Ito po. Muling sinuspindi ng Ay, sorry, Kamara si hindi. Cavite Representative Anak ng kagong. Nasaan ba yun? Ay, wala. Okay, sige. Ay, ito pala ito. Pakinggan lang natin ng konti. My fellow citizens, I will return to Congress on Monday. After 2 months of suspension, I will finally return to push for important legislation that will benefit the Filipino people. Firstly, the VAT abolition bill, which seeks to remove any and all forms of value-added taxation in our transactions, bringing more financial freedom to the average Filipino citizen and providing relief in response to the rapidly increasing prices of goods. Secondly, absolute divorce for victims of abuse, which seeks to grant freedom to those shackled in abusive marriages and an opportunity for victims to once again build a stable family where they may find comfort and happiness. Third, the travel disclosure bill, which will mandate elected officials in the House of Representatives to publicly disclose their foreign travels so that situations involving corrupt officials leaving the country to escape justice will not be repeated. And lastly, adjustments to our national minimum wage and provincial rates. Since our economy is expected to slow down and prices of commodities are expected to increase, people will no longer be able to survive on the current low provincial wages and would lead to an increase in debt, food insecurity, and inaccessibility to medical services. We will push for an increase in their wages and benefits in order to prevent that threat. I know that our nation's situation is almost hopeless. Our economy is weak, our political structure is unstable, and the possibility of escalations of diplomatic tensions with China leading to war, with no signs of de-escalation. But don't worry, Congress Meow is back, and I will once again bring hope to the people. That will be all. God bless. Ang resulta, ganda sana ng mga panukala na gusto niyang ipasa, kaso nga lang sinuspindi nga ulit. So yung ibang mga kongresista yan, malamang wala po silang mga panukalang batas. Kumbaga nag-iingay lang yung mga yan. Pero ito, pakinggan muli natin ang pagsuporta ng Team Duterte. Si Davao City Representative Paulo Duterte at kanyang mga kaalyado kinundi na ang muling pagsuspinde kay Barzaga. Gate ni Pulong, may karapatan si Barzaga sa freedom of expression. Bago ipataw ang suspensyon, dumating si Barzaga sa plenaryo nang nakangiti at nakipagkamay pa sa ilang kapwa mambabatas. Okay, so yung kinamayan ni Kiko Barsaga, mga traitor yun. At least itong mga Duterte, talagang pagkakampi ka, hindi ka iiwanan, susuportahan ka. Palakpakan natin yung Duterte Black. Meron din namang nag-speech na talagang hayagang inilabas ang kanyang pagkadismaya tungkol po dito sa bagong suspensyon kay Kiko Barsaga. Ito si Manggagawa, pakinggan natin si San Fernando Ili. Mga kaibigan, ang kalayaan po sa pagsasalita at pagpapahayag ng damdamin ay nag-a-apply kahit sa taong pinakaayaw natin. Tama. Kahit pakaalitan, kaaway, o kinasusuklaman natin ng isang tao, hindi nito maaalis ang kanyang karapatang makapagsalita at ipahayag ang kanyang saloobin. Freedom of speech, Madam Speaker, is not selective. Hindi ito pumipili ng kulay o paniniwala sa politika. It is a constitutionally guaranteed and protected right. This representation understands the concerns of our colleagues in this august chamber. True, we must observe proper decorum. True, we, elected officials, are held to a higher ethical standard. Totoo na dapat nirerespeto at pinoproteksyonan ang ating institusyon. Pero ako po ay naniniwala na ang muling pagsuspinde kay Representative Barzaga ay hindi magpapanumbalik ng respeto ng taong bayan sa ating institusyon. Correct. Ang pagsuspinde sa isang halal na opisyal ay hindi magpoprotekta, bagkus lalong magpapahina sa kongresong ito. The will of the electorate should always reign supreme. Si Representative Barzaga ang pinili ng mamamayan ng Dasmariñas. Kaya sila lang din ang may karapatan na magtanggal sa kanya. Hayaan po natin na ang mga taga Dasmariñas ang humusga, humatol sa kanilang hinalal na kinatawan. Yun lamang po, Madam Speaker, at Tama mga ka dyan, kaibigan sir. sa bulwagang ito, magandang hapon po sa atin. Buti pa tong taong ito. Alam niya yung freedom of expression at freedom of speech. Pero yung mga buhaya dyan sa Kongreso, anak ng kamuti, masyadong balat sibuyas eh. No? Hindi naman sila nakatulong sa ating bansa, bagkos mga takot kontrahin itong mga buhaya dyan sa Kongreso. Naglabas na po ng payag itong si Kiko Barsaga
Pero bago po natin pag-usapan, pakinggan po muna natin kasi sinagot ito ni Kiko Barsaga eh. Si Dingbak Shakwin. Naawa daw siya sa kay Kiko Barsaga. Oh, pero binalatan siya ni Kiko dito. Pakinggan natin si Dingbak Shakwin bago si Kung Kiko Barsaga. I voted yes, but with a heavy heart, because I have tried several times with extreme patience helping the son of our former colleague, Congressman PD Barsaga. Because as a mother, and as a member of this august body, I felt before that there was hope in making him understand that disorderly behavior and conduct has no place in governance. Because his acts is only tantamount to expulsion. Ang totoo niyan, marami lang sa atin ang naaawa sa kanya at marami ang naririnig kong nagsasabi, nakakahiya. But Madam Speaker, distinguished colleagues, hindi hiya ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko ay awa. Bilang isang doktor, Awa daw. Ito, hanggang doon lang tayo kasi yan ang gusto kong kunin. Awa daw ang kanyang naramdaman kay Kung Kiko Barsaga. Awa. Patay ka diha kasi hindi naman yan ang nakikita ni Kung Kiko Barsaga. Sinagot po siya, drama-drama ka rin. Sinagot po siya ni Kung Kiko Barsaga dyan. Huwag ka daw maawa sa akin, maawa ka sa biktima ng mga dingbak siya. Ito po yung statement naman, sagot ni Kung Kiko Barsaga sa ginawa ho sa kanyang panibagong suspensyon. Alam mo si Kiko, napakatalino, bilib ako. Ito, pakinggan natin. Some cite, Congressman Avalos cited some grounds sa Yes. yung allegation kay Representative Ako, and then we said that cite that and case that behind the Representative. But least for you, do you stand on any of the allegations and social media posts that you did? Stand on. Well, regarding the cyber libel case versus Puno, I believe I'll be filing my counter affidavit by second or third week of February. And yes, but what's exactly the question? Kay Representative Ako, now in connection sa that scandal and Ano na, sagutin ko na lang, sir, do you regret anything that you said about Congressman Ako and your colleagues in general, given the additional suspension? If I would ultimately regret it, then I would not have stated it in the first place. Every and all congressmen must be investigated for their involvement, since it does not only implicate one congressman, but rather the House as a whole. So therefore, the flood control applies to every congressman that was present during the time the budget was made. So you don't regret it, Kong? No regrets? I wouldn't have done it if I would have regretted it either way. Walang pinagsisihan si Kung Kiko Barsaga dyan. Alam mo, itong si Kung Akop kasi talaga, dumidikit kasi yan kay Martin Romualdez at sa Marcos. Nung una po, medyo okay naman si Akop. Pero nung nakita po natin yung kabastusan ni Kung Akop kay Tatay Digong, kay Inday Sara, at siya po ay nabawian ng buhay, talagang hindi lang naman si Kung Kiko Barsaga ang nangbabas dyan. Kasi nga, ang sabi nga ho kasi ni Cara David, mamatay na mga kurakot, kamalas lang ni Akop. Dahil namatay siya after mag-wish ni Cara David. Kaya nga ho, yung mga namamatay na mga kongresista ngayon, mga politiko, nababash. Kaya natupad na naman ang wish ni Cara David. Di ba, nung nakaraan, si Buying, kamunti ka na, kasi na ospital. Tapos si Bungit, namayat. Yun yung pinagmulan yan. Talagang mababash ka kasi yung bashing kay Akop, namatay na nga matindi. So yung kanyang pamilya nagsasuffer doon sa bashing na yan. Pero believe din ako kay Kiko Barsaga dahil nanindigan siya sa kanyang mga sinasabi at hindi siya nagsisisi. Tama rin naman, kailangan kasi natin ng mga politician, mga politiko, lalo na kongresista ngayon, nakaramihan mga buhaya, mantakin mo 200 plus, 230 plus, 238, mga kakampi ni Bangag, so puro pala yung mga Bangag supporters. Nag-iisa at bubukod tangi si Kiko Barsaga ang maingay, kasi sila ni Kung Pulong Duterte, maingay din naman siya, sila ni Paulo Marcolita, maingay din sila. Ito yung mga kongresista na asahan natin. Imbes na kayo ay magiging balat sibuyas, ipakita nyo na lang na wala kayong kinalaman sa flood control, ipa-audit nyo kaya yung mga allocables ninyo, kung saan napunta yan, kung totoo ba, may proyekto, kung may proyekto, standards ba, o talagang ghost projects. Ako sa akin, bilib ako dito kay Kiko Barsaga, kahit papaano, tumatayo siya. Hindi niya inalintala ang kung ano ang mangyayari sa kanya. At pag tinignan po natin, consistent naman si Kiko Barsaga, hindi siya nagsisisi. Tuloy natin, At yung camping nyo, sa 60 days, na suspension ka. Sa sama ng loob, it's mixed because, well, ultimately, this is still pushing the issue away from the flood control, which is what we should prioritize first, and also the rampant corruption that we see within the government right now. And no matter how you change the way the budget is being allocated, if a percentage of the budget is still being stolen, then you cannot expect our economy or our nation to prosper. Okay. Gusto niyo sana magsalita. Sama ng loob, putang ina, sino ba hindi sa sama ng loob? Sinuspindi ka uli? Yung mga flood control issue, pinagtatakpan, yung mga kawatan, sama loob talaga. Tuloy ko. Sa plenary, ano po sana yung sasabihin? I would have stated, would you like me to make my speech now? Kasi medyo baba yun kasi baba kasi 3 minutes lang naman yung maximum na binibigay sa mga... Tinatanong si Kung Kiko Barsaga kung ano sana yung speech niya. Gusto niya, mag-speech ako dito. Ayaw nang mga media. Mag-speechin nyo na lang. Gusto nyo? Ito. Gusto mag-explain on
their votes, and there was only around 6 or 7 people who explained their vote, I would have still stated that the vote, that's what I was saying now, it's a waste of taxpayer money. There are plenty of things that Congress should prioritize, and plenty of bills that should be prioritized instead of these committee reports that ultimately serve no purpose. Correct. Firstly, the VAT abolition bill that I've proposed and that I've also filed, we need to remove the value-added tax system. It's a hindrance to the Filipino people, and it's basically just every time na may transaction ka, makikita mo kung paano ka nanakawan ng gobyerno, and that's mostly that's a very big injustice that we can see in our day-to-day lives. And also all the other bills that I have filed, like the travel transparency law, travel transparency bill, which will mandate all representatives from the lower house to disclose whenever they have any foreign travel, so that we do not repeat the situation with Congressman Zaldico, former Congressman Zaldico. Tingnan mo, ang ganda-ganda ng gustong ipanukala ni Kiko Barsaga. Nakaisip ba sila? Yung naisip ni Kiko na i-disclose, no? Kung ang mga politiko alis ng bansa, saan ka pupunta, anong gagawin mo, hindi lang yung bibigyan ka lang ng travel clearance, tapos na yun. Kasi kagaya ni Zaldico, lumayas. Pinalayas pala ni Bangag at Tambalustos. Tingnan mo. Tuloy. For the next 60 days, kasi effectively hindi Kiko suspension. No, play with my cats and dogs. Maglalaro po kayo sa social media? Siguro maglaylo muna. Kung yung speech kanina ni Maglalaylo daw si Kong Barsaga sa social media, pero hindi rin mapapigilan eh. Maglalaro lang daw muna siya ng aso at pusa sa 60 days. Pero tangina, no? Hindi makatarungan itong ginawa nila kay Kiko Barsaga. ni Kong Janet Garry na parang naawa daw Ito siya yun. sa iyo and all. Ano masabi mo doon na parang she's saying na naawa daw siya sa iyo as a mother? I mean, it's very dramatic. Actually, mas mabuti kung maawa siya doon sa mga naapektuhan ng Dingbaksya, because that's actually the mothers there face far more than whatever I'm facing now, because losing 2 months in Congress, or even losing my position, facing suspension or expulsion, these are very small compared to the problems that the average Filipino citizen face. Correct. And me, I can afford to lose my job here in Congress, but the average Filipino citizen, especially now when we're facing severe economic instability with plenty of issues regarding foreign investments, and also with our current diplomatic issue involving China and the possible problems involving our trade with China, if this diplomatic issue should escalate, it's going to be very hard for the average Filipino citizen. And I think that we should be more focused on putting our emotions should be more focused for them rather than people in Congress. Because everyone here in Congress, we already have well-built lives. We can survive any of these types of issues. But the average Filipino citizen, those are the ones who are worthy of our pity. Yes. Ilang beses hindi kayo tumaten sa House Ethics Committee? Bago riyan gusto ko yung sagot ni Kiko Barsaga tungkol kay Garin. Sabi, drama si Garin. Awa daw eh. Anong sagot ni Kiko? Very dramatic. Dapat mas maawa ka doon sa biktima ng Dingbaksya na pinag-injeksyonan niya na namamatay. Tayo na Garin, hindi ka umubra kay Kiko Barsaga. Hindi nakakahiya, di ba? Boom! Panut! Ito yung mga politiko na maraming tinatago, nakababalaghan. Aram naman natin yan. Ako yung Dingbaksya na yan. Hindi pa ako nag-YouTube, nasundan ko yan eh. Kami ni Nigel Dimisa, ako nagko-cover ng mga event nila sa Dingbaksya, mga rally nila, nandun ako, kino-cover ko. Hindi pa ako nag-YouTube, sa Facebook pa po ako. Talagang makikita mo yung mga iyak ng mga nanay dahil sa anak nila na namatay sa Dingbaksya, nakagagawa ni Garin. Tuloy natin kung Kiko Barsaga. Yes. Meron po daw ilang beses na hindi kayo tumaten sa House Ethics Committee. What were you doing and why were you not present at all? And then you posted that they can expose you. Well, ultimately, it would have been the same result whether or not I attended in the House Ethics Committee. It's a very, I wouldn't say biased, but it's very one-sided there. So it's not similar to a court where, firstly, the media would be allowed to see how the process is being made, but rather, it's forbidden for media entry. And secondly, they do not follow the same court process, as we can see that the chairman himself, Chairman Abalos of the Ethics Committee, is not a lawyer or not. There are very few similarities. There are very wait, ano ba yung tamang wording to? I cannot expect a proper hearing. Tama yun, proper hearing or an unbiased or an impartial hearing in the Ethics Committee. So it would have been inconsequential whether or not I attended. Malinaw po kasi question din po yan nila ni Puno eh. Bakit daw hindi si Kiko Barsaga nag-attend ng committee hearing? Ethics Committee hearing kasi nga rin naman anak ng kagwang, bakit ako pupunta diyan? Kangaroo court pala yan eh. Bias, no? Pinagkakaisahan lang naman si Kiko, lang din naman ang magiging resulta diyan. Mas maganda wag na lang umatin, hindi pa sasakit ang ulo niya. Tama rin naman eh. Bakit pupunta ka doon sa committee hearing kung lahat ng mga yan ay bias naman at para kang talagang gigisahin ka at iisipin ikaw ay kriminal. Tama lang din eh. Kung na po ba kayo sa inyong mga posts moving forward? Mas magiging careful na kayo sa inyong mga posts moving forward? Well, that's still, you can't really rely on the politicians' promises, but we'll see in my next actions for the next 2 months. Sir, how about something that you need to reflect during suspension as said by Rep. Garin? Reflect by, what do you mean exactly? She said that you need to reflect during suspension, reform. Reform? Well, that depends. I make no promises and I only act based on actions. So you cannot really trust Congressman if he says he will reform and then change the next day. We'll have to wait for the next 2 months for that. Bakit si Kiko Barsaga ang mag-reflect? Dapat kayong mga buhaya kayo. Kasi si Kiko Barsaga hindi naman nagnakaw yan eh.
Hindi naman nag-flood control yan. Kayong mga buhaya, mag-reflect kayo, magkaroon kayo ng reflection kung paano po ninyo isauli yung pirang pinagnanakaw ninyo, mga inayupak. Oh. Wala, just casual conversation, the weather, everything. Cordial ba? Cordial ba yung usapan ninyo? No hard feelings with Kong DTS po, no? Oh, I'm friendly with everyone. I'm very, very friendly po sa. Kung have you talked to your constituents sa Very friendly po sa kong meow. Tingnan mo. Napaka-friendly lang naman. Galit lang talaga sila sa mga post ni Kiko. Dasmariñas about your suspension? And of course, siguro may mga constituents sila na nalulungkot kasi parang hindi mo naseservisyohan sila through your representation. Anong feelings ng mga constituents sa Dasmariñas na you're suspended and of course you're suspended again? Well, yes, malulungkot sila, pero mas malulungkot sila kung makita na yung pangalan ko dun sa mga flood control issues or pag makita nila na tinakaw ako from the public funds. So, there's only two sides. It's either you side with corruption or against corruption. There's no middle ground. And I would rather that they be sad when they see me suspended, expelled, or imprisoned for my stances rather than they see me getting richer off of the people's money. Tama, ang galing mo talaga kong meow. O, malungkot kayo pag ang pangalan ko ay nakikita ninyo sa listahan na ako ay nangungurakot sa flood control, di ba? Pero ito, mas okay na nalungkot kayo dahil ako ay lumalaban sa mga buhaya, sa mga kurakot. Na itong mga kurakot na ito, itong mga buhaya sa Kongreso, ito yung nagsuspindi sa akin. Ang galing mo kong meow. Katalino. O, di ba sa poll? Tuloy, o. Actually, sabi ko, dahil ko, suspended lang po kayo. Legislative staff nyo. Ano pangyari sa kanila? It's actually the same from what I've seen. Bawal lang yung mga filing of bills, attending committee hearings, mga Sabihin ko po yung Yes. pagsinusunod sa kanila. Pwede po ba yung konti? Dinamdam niyo po may susili? Hindi, actually, I am the same weight now. Before, during first week of December, mga 63 kilos. Now I am around, similar, 63 or 62.8 na ganun. I regularly weigh myself because I compete in martial arts. So get your comment. Kasi nangangayat daw. This declared insufficient in substance to get your complaint against us. Insufficient in substance. For which one, the first complaint or the one? Both complaints. Well, I don't necessarily have any comments on this. I don't believe President Marcos will be impeached this year. Correct. Well, it's still a large majority of the House is still pro-administration, but there might possibly be more impeachment complaints in the coming years, and we'll just wait and see as to what that happens. But as for me, during the whole impeachment process, I was suspended, so I cannot comment on that since I'm not suspended. How about BP Sara, sir? Vice President Sara Duterte, I don't believe it will be very hard to impeach her as well, because if it was not possible last year, where the admin was much stronger, it will not be possible this year. Because the situation now is worse for those planning to impeach her than the situation last year. And right now, we also have to secure not just the votes in Congress, but also the votes in the new Senate after the 2025 elections, in which Vice President Sara Duterte has won. The Duterte camp has won multiple seats. Okay, so unless there's a radical shift in the Senate, I don't believe that even if it passed through the House, it would succeed in the Senate. Actually, po supporting with that. That's very good. Very good. It's good to hear more people are supporting it. And I actually support Duterte as well. Not just the Duterte congressman, but former President Duterte. I believe in his war on drugs and his very strict methods against crime. And that is something I believe that we need right now. We need to be stricter against not just criminals, but also against corrupt officials. Ang galing ni Kiko Barsaga, no? Nanindigan talaga siya, Duterte supporters. O yan ang maliwanag. Duterte supporters ako. At nagpasalamat siya sa tatlong Duterte sa pagsuporta sa kanya. Talagang malabo ko, ma-impeach si Bangag. Si Inday Sara daw, ma-impeach man siya dito sa Kongreso, pero pagdating sa Senado, malabo. Ayan po ang nangyayari kay Kiko Barsaga, na kinontra po ang suspensyon ng naturang kongresista ng tatlong Dutertes at ng Duterte Black. Kaya natin yan, Kiko Barsaga. Meow!